Isang nakakagimbal na pag-amin, isang malapit na tauhan ng administrasyon ang tumuro kay Pangulong Coutinho Jr. bilang utak sa pagtangkang pagpapatumba kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ayon sa nasabing tauhan, direktang utos umano ni Coutinho Jr. ang nagresulta sa pagsalakay kay VP Sara. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa publiko at nagpataas ng tensyon sa loob ng gobyerno. Ang mga revelasyong ito ay nagbigay ng bagong liwanag sa tumitinding alitan sa pagitan ni Coutinho Jr. at VP Sara. Ayon sa mga tagamasid, ang ganitong aksyon ay maaaring magdulot ng tuluyang pagbagsak ng relasyon sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Pinaniniwalaan na ang mga ebidensyang hawak ni VP Sara ay sapat upang magsampa ng kaso laban sa Pangulo, bagay na lalong nagpapalubha sa krisis sa pamahalaan. Sa gitna ng kontrobersya, nananatili ang panawagan ng taong bayan para sa hustisya at katotohanan. Habang tumitindi ang galit ng publiko, nakatutok ang lahat sa magiging tugon ng Malacanang sa seryosong akusasyong ito. Sa kasalukuyan ng tanong sa isip ng marami, paano babawiin ng administrasyon ang tiwala ng sambayanan? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga kapulisan. Oh. Ano sabi? Gidani. Dilawan San Marcos, mga puppet. Okay. Good morning, Palangga. Nakakalungkot lang isipin yung ating VP at Presidente hindi nagkasundo dahil sa daming ganid at kawatan sa ating bansa. Diyos mio, sabi ni Noah. Huwag ka malungkot, Palangga. Dapat di kayo nalulungkot. Dapat kayo lumaban. Lumaban sa inyong karapatan. Tama lang yan na nakita natin kung gaano kademonyo ang dilawan at saka pulahan ng mga politiko. Yung mga supporter hindi kayo kasali. You know that. Ask yourself. Nag-away-away tayo dati. Inaway nyo ako. Kayo lang naman ang away sa akin. Di ba? Galit na galit kayo dahil binoboljak ko si Lenny, si Delima, si Kiko, lahat sila. Dahil, di ba? Nag-boljak nila si Marcos Bangag eh. Dahil Marcos Bangag ako eh. Yung sinuportahan ko. Ngayon, iniwan na kayo na saan na yung nakipaglaban sa inyo. Kaya dapat itapon nyo na silang lahat. Kayong mga dilawan na supporter, na galit sa amin noon, na sumusuporta kay Marcos, na sumusuporta kami kay Diktador, kay Kawatan, ganyan. Dapat magkakampi na tayo. Alam mo kung bakit? Dahil ang pinaglalaban natin, yung mga Pilipino. You forget about Sara, you forget about don't forget about the Bangag. Kasi sila ang nag-umpisa lahat niyan. Kayo mismo makakasagot niyan. Ngayon, broad daylight, ang mga hitad na mga artista, nakataas pa yung kanilang mga billboard para suportahan ang gambling. Sugal. Diyan masisira, mapiperwisyo ang buhay ninyo. Alam mo, kapag naadi ka sa sugal at nagtalo ka at wala ka ng pera, I'm telling you, magnanakaw ka. Pag wala ka ng excuse me, ang unang gagawin ng mga kabataan o ngayon online, mga scam, uutang sa kaibigan. Ay, Palangga, kasi nagkasakit si ganito, si ganyan. Yung pala, isusugal lang. Pag wala nang maipautang, lahat ng gamit sa bahay, ano kaya maibibenta ko dito? Pag naubos siya na ibenta, wala na siyang makita, mangu-hold up, mangingidnap, katulad ni Lisa. Yan ang nangyayari sa Pilipinas. Kasi sino nakikinabang dyan sa PAGCOR? Si Lisa Tanas. Si Bangag. Dahil nasa kanila ang regulatory. Ibig sabihin, nasa power ng presidente kung papayagan ang mga online gaming na yan. Di ba? Ang sabi niya, ang yabang niya, hanggang katapusan na lang ang Pogo, Jutang Ginemes. Pero patuloy pa rin ang Pogo operation nila. Diyan sa Cavite, kaya si Abalos, mga protector ng kanilang mga Pogo operation. Lahat sila ayan, nawala naman si Inday. So patuloy pa rin ang kanilang what pang gagago sa inyo. Alam nyo ba? Sino dito?
Alam mo ako, nagugurgo yung connection nyo. Alam nyo, ako, nagsusugal-sugal-sugal din ako pag pumunta ako sa, di ba? Pag sa cruise o pag saan. Pero may control naman. Hindi naman yung buong buhay mo isugal mo, di ba? Libangan lang. Pero sa atin, ang lalakas, ang tataas ng billboard. Alam mo magkano yung bayad sa billboard na yan dyan? Sa Pilipinas, yung malaki, 500 to 1 million. Doon pa lang sa billboard, 500,000 o 1 million. Ilang billboard yung tinayo? Sinisira na buhay ninyo. Hindi ko nakita si Cathy. Cathy, live. Ayan. Sabi ni Yoyet, katulad ni Jinggoy doon nagsusugal sa Las Vegas, saan kinukuha ang pangsugal? O di ba mayroon akong expose niyan? Oh, yan si Jinggoy. Meron niyan dito, nanghiram siya ng baka ng cheque dito. Sa kanyang kapatid. Alright, mag-people power na kayo mga palangga, sabi ni M. Joy. Island Cove, nandoon ang Pogo, sabi ni Julio Casim. Yes, that's true. Ngayon, ano sinasabi nila nga, pinagpipiesta niyo sila, pero maganda na nga din yung nangyari. Di ba? Kaya ako sa iyo, Day, gurgurin mo na lahat yung mga yan. Paano kasama si Tamba sa sugal, sabi ni Cathy Bihinag. O, di ba? Kasama sa sugal, saan palangga? Pag-usapan natin yan. Kasama sa sugal, sa bribery. Oh yeah, kasi kumikita sila nga sa pasugalan na yan. Hindi na ba kayo talaga naluoy sa inyo mga kaugalingon, mga palangga? Nakakaawa talaga Pilipino, Grabe, no? Yung mga pasugalan, nilalapit na sa inyo. Mga anak, may nakita ako dyan, may nag-post, may nag-send sa akin. Mga bata, parang nagpupustahan. Sino ba nag-send sa akin? Si Ronti. May sinend sa akin. Parang ganito, kailangan ma-send ko yung boto ko at maipanalo ko yung kandidato ko para magbago naman ang takbo ng buhay ng Jamaica sa mga Okay. May nakita ako. Okay, ito sulat ko. Red. Okay. 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 May nakita ako ganyan, mga bata. Nagpupustahan sila. Magtataya ka, may parang tatama yung tansyan dito, Kapag sa green, okay, panalo ka na piso, kunyari, yung mga bata. Pag yellow, mananalo ka ng 5 piso, kunyari. Pagdating ng red, mananalo ka ng asin na pinagbabawal. Pag tumapat kay bangag, pasisinghutin ka. Di ba? Yan na ngayon ang ginagawa ng mga bata, nagsusugal. At young age, nung bata ako, ang laro lang natin, ang sugal lang natin, lastiko. Lastiko, goma, color game, ma'am. Parang casino, may ganito sa casino Yung magtataya ka ng ganyan-ganyan, di ba? Pero ito ay, ano tawag dito? Basic ba o primitibo? Sa kalsada, lumalabas yung mga bata, ito nagsusugal na piso-piso. Pag tumama dito kay bangag, ang pusta, ipulburon, sisingutin mo. See? Isarain talaga buhay ninyo, palangga. Hi, Margarita Paras. Thank you, palangga, for watching. Color game ang tawag dyan. Yeah. Plano daw ni Bangag, nakasuhan si Inday. Paano yan, palangga? Sinabi ba? Hindi ganyan ako makasuhan. Putang hinang yan. Ako, kasuhan mo, Bangag. Sinasabi ko si Bangag ay authenticated pulburonic. Sinabi niya yan? O di, magkaso kayo. Putang ina, yun lang naman parakot yung mga inayupa kayo. Kaso nyo na lahat. Kailan niya sinabi? Di ba sinabi ko sa inyo nung nag-vlog tayo na hindi makakarating si Pangulong Duterte? Ngayon, ang gawin natin, ito. Ang gawin natin, abangan natin si Pangulong Duterte kung kailan a-attend sa Senado or sa Kongreso. Then lumabas kayo ng bahay nyo. Speak up day. Mag-speak up day kayo. Magbitbit kayo ng flag. Tapos bitbit kayo ng banner ninyo. Sulat sa mga kamay ninyo. Okay? Sulat kayo. Wakasan. Ganyan. Kung anong gusto niyo isulat. Ang mga bangag. Ganyan. Wakasan ang mga bangag. Tapos may flag. Or Marcos Jr. Addictus Benedictus. Yung mga ganun ba? Punta niyo si Pangulong Duterte. Damayan niyo. Scatter, daming nalubog dyan, sabi ni Julio Casim.
Talaga ba talamak na sa Pilipinas yan? Kawawa naman, ano? Tapos sasabihin nila, respeto. Tanginan to mga to. Respeto yung pangbabastos nyo dyan sa Huwad Committee. Yung pagko-contempt nyo kung sino lang ang gusto nyo i-contempt. Ang pagpapatakas nyo sa mga preso. Tapos the nerve na may nalalaman kayong respeto. Yung pagdanakaw nyo, yung pagbibili ni Kimbo ng mga Hermes. Di ba? Na hindi maipaliwanag na yaman. Ang pagdila-dila ni Abante na parang ano, parang ay nako. Ayan, nawala naman signal. Yung yabang nila ng mga lahat ng mga designers na hindi maipaliwanag kung saan nila ninakaw yung pera sa kaban ng bayan. Pagrespeto ba yan? Ang paglamo ninyo, lahat dyan na nilalamo ninyo, alam nyo sa inyo yung mga palangga, kulang. Kulang ang pagjanggal ng Julo. Sabi ko nga sa iyo, sinasabi ni Inday, di ba? Na jajanggalin ang Julo niya. Dapat nga, literal na lang talaga yan, di ba? Ginugurgur na naman ako, sabi ni Estevita. Mga asong julul. Diana Kindiagan, how are you, palangga? Wakas na mga bangag. Grabe na to rin ang pastor, padila-dila pa, sabi ni Gidani. Exactly. Di mo ngayon, nakita niyo ba? Nakakalungkot ang sitwasyon ninyo. Imbis na ang pinag-uusapan sa Kongreso, sa Senado, na parang magyabang. Ang galing ng presidente natin. Umuwi na ang 100,000 OFW mula sa Saudi Arabia dahil nagkaroon ng proyekto, nagkaroon ng infrastruktura ang ating bangag Marcos Jr. Kaya pinauwi niya na ang 100,000 na mga OFW mula sa iba't ibang sulok ng mundo para magsimula. Tinapatan ng gobyernong ito ang sweldo ng mga kasambahay na 20,000 kada buwan at mayroong 20,000 offer dito sa ganitong klaseng oportunidad sa infrastruktura na ito. Anong ginagawa dyan? Puro pagpapalaya ng preso. Puro idiin si Duterte, inubos na nila ang panahon, ang pera para awayin, sirain ang mga Duterte. Imbis pagkabalahan nila ang buhay ninyo. Kung paano kayo ayusin. Diba? Dapat doon, ayan, binitay na po natin ang mga nangidnap. Si Lisa Panas pa rin nabitay dahil siya yung promotor pasimuno ng pangingidnap. So yan yung mga magandang balita dapat na pinag-uusapan dyan sa Kongreso, Senado. Na patawag natin si Kumar, si Lisa na huling-huli sa kamera na sinabi ni Picoy na kaya nilang manggurgur o magba-aksidente, palabasin na aksidente o lasunin ang mga testigo o mga tao katulad ni Agent Morales. Pero ang mga hinayupak na Kongreso at Senado ayaw pag-usapan ang pinakapunot dulo. Diba? Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, ang alpha at omega, ang punot dulo ng problema ng bayan, ang puno at dulo. Ano ang puno? Ang mga bangag, ang mga kongresista, ang mga senador na mga tiwali na pinapayagan na manatili si Bangag Jr. na addictus benedictus. Ayan si Alindog ni Cathy. Channel 167. Samahan nyo ang EDSA Friday group sa EDSA Shrine Friday 5:30 p.m. Yes, pumunta kayo dyan mga palangga. We will send food. Yung mga palangga ko nga pala na nagbibigay ng pagkain at tubig. Wait for my panibagong message. Ayan, yan. Sila Channel 167, sila Maui, sila Agent Morales at marami pang iba. Suportahan nyo yan kasi abangan natin si Pangulong Duterte kung kailan darating. Sabi ko nga kay Pangulong Duterte, I hope narinig niya ako, no? Pagpasok niya doon, gumawa siya ng eksena para wala nang tanong-tanong. Murahin niya lahat. Jutang dinero niyo, contempt agad. Di nandoon na kayo, magsayawan tayo doon, mag-speak up day kayo, di ang saya-saya siguro. Pag napuno nyo na yung EDSA or kung saan man, yung mga bangag, madyoang na yan, gurgur na yan. Right? Channel 167 o 5:30, EDSA Friday Group. Okay, go lang kayo dyan. Sabi ni Egg made you, wag na hukayin. Gawa na lang tayo ng libingan ng mga buhaya. Di ba sabi ko nga ako, bangin nga ang gusto ko ipagawa. Shoot ko silang lahat dyan.
EDSA na tayo, sabi ni Eric Santos. Hi Mel, okay. Abante Mang Kanor, Kadiri, Pastor Nakawatan, sabi ni Vicky Delan. Ayan, salamat po. Okay. Yes, Channel 167, basta you do your thing. Okay, you do your thing para sa bayan. After November 1st daw, madam, punta si PRRD, kaya nga abangan natin. At least, may magandang senyales ito na bakit hindi natuloy, masama pakiramdam, he's not feeling well, I think yun yung dahilan. Baka sinasabing inadya ng Diyos na maghanda kayo. Inadya ng alam mo, lahat naman, naniniwala kayo sa Diyos, di ba? Ako rin naniniwala. Lahat ng pangyayaring ito may dahilan. Baka hindi sila natanggal noong September kasi November pala sila matanggal dahil ang mga tao, pupunuin ang buong Metro Manila dahil sa Speak Up Day. Go. Go na kayo, mga palangga. Doon sa mga palangga ko, lalo na sa Amerika, yung messaging natin, ha? So, ano po yun? Message ko na lang kayo uli. Message kayo ni Rolly. Alright. Hernani Molenio. Mary Jane Pareha. Sabi ni Kenneth, wait na lang natin maging presidente si VP Sara. No. Hindi natin pwedeng i-wait yan, mga palangga. Kailangan ngayon na. Okay. Okay. Sige. Dahil troll ka, I will gurgur you right now, Kenneth. Bye. I gurgur you already. Alright. Short notice, sabi ni Aurora. Oo nga. Kaya nga dapat talagang tayo. Random steal. Martin Romualdez involved in Delaware, USA case heavy luggage full of dollars o kada bribery, Manila. Bakit ayaw imbestigahan ni Remulla dahil nabanggit ang DOJ sa kaso? Ayun na nga. Yun nga, ayaw pag-usapan sa Blue Ribbon Committee, ayaw pag-usapan sa Quadcom ang pagnanakaw at ang pagtanggap ng bribe ni Tambaloslos. Cotton Fin Kenty, I agree, let's act now. Gusto nyo talagang matapos si Bangag? Huwag kayong umasa sa military. Huwag kayong umasa sa mga pulis. Get out! Lumabas kayo. Ngayon, kung gusto nyo talaga, di ba, nagsasalta kayo dyan na kailangan may figure, may prominent figure, may maglilid. Ayan, abangan nyo ang announcement ni Pangulong Duterte. Pag sinabi ni Duterte, November 3, November 4, nandyan ako. Sabayan nyo na. Kalayaan nyo yan. Freedom nyo na mag-speak up. Kung gusto nyo sabayan ang boses niya, sabayan nyo ang boses niya. Punuin nyo ang buong Pangkalawakan. Kalawakan, no? Lumilipad kayo parang agila. Right? Go na kayo. Pagkakataon nyo na yan. June Munda Villanueva. Yes, Lori Abidal. Ano pa ba inaantay nyo? Sa lahat ng expose ko, ako nainis, mag-bold star na lang talaga ako. Ayaw nyong kumilos eh. Yan na nga, authenticated na. Ayoko naman mag-umu-umu sang joto, ng may joto, katulad ni Dilima. Ay, nako, the nerve. Si Inday Sara wala sa tamang katinuan. Tanungin ko nga kayo, nasa katinuan ba? Matino ba ang isang babae, lalo na sekretary ka ng DOJ, na kumain ka ng saba, lumantak ka ng saba ng may saba, tapos may asawa pa? Di ba? May anak pa, tapos okay lang, kinukontrata mo yung asawa para lang mag-umu-umu ka sang boto. Oh my God, dami namang boto dyan kung gusto mo. Marami naman, pwede kang bumili. Di ba? 3-5 lang yan dyan sa Pilipinas. 3-5 ba? Magkano ba ang boto ngayon, palangga? Seryoso ako. Pwede naman si Dila bumili, di ba? Magkano ngayon per kilo ng karne? Ay, nako. Kathy, how are you, palangga? Sis. Pasensya ka na, pinag-uusapan namin dito karne. Alam ko magaling ka magluto. Di ba? 150 daw, sabi ni Ana. Idol si Sabay, yung asawa ni Kilay. One night stand. Ayun pa nga. Ito ngayon. Ito. Thank you for that comment. Click station. Ano ba? Tama ba yun? Kilay? Imagine mo. Diba? Ang iyong Diyosawa, self-proclaimed na nag one night stand. Nakakaya yun, diba? Imagine mo, lalasingin mo lang. Paano ba niya sinabi yon? Lasing siya, diba?
Kaya mahirap talaga pag nalalasing eh. Kaya ako hindi papakalasing eh. Baka ano masabi ko eh. Sinabi ba niya yon nang lasing siya? Nung one night stand? 1,500 daw isang buto, sabi ni ano. Mura na yon, Goldie. Nakabili ka ba? Ayan. Puputok na ang mga ugat nila sa galit kay Inday. Binubuli nila ng binubuli ngayon. Binalikan sila ni Inday, nag-iyakan sila lahat. Sabi ni Lori Vica. Kaya nga nagsayaw-sayaw na nga lang si Inday eh. Ganon-ganon lang si Inday eh. Nakakatuwa talaga siya. Okay. Sa Dots TV, maayong aga sa imo dira. Pila ka buok kinahanglan ni Dilima daw na buto. 500 daw yung tatlo. 150. 150. Ay, nako. Buto for sale. Anyway, mga palangga, what else? Inday, okay? Sabi nga na kausap ko kanina. Sabi ko, uy, palangga, ibigay mo na kasi sa akin yung video na hinihila ni Tambalusos yung bribe money. Ang sagot niya sa akin, naku, Day, sabi niya, baka naka-Inday na. Sabi mo na lang kay-Inday siya na maglabas. Huwag na ako. Kasi total, na-dethrone na naman ako ni Inday. Na-dethrone talaga niya ako. Iba yung nakakatuwa siya yung mga dancing niya, 'di ba? Right after na nag-expose siya, nakakatuwa siya. Straight kasi matangkad siya eh. Yun talaga na-determine, matangkad siya eh, nakaganon pa talaga siya. Pinagdadya. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!